Oras mga kapuso, alas 3:31 ng umaga. Ay, yung mga nagfa-file o nagtatangka mag-file, kung ito ay pang-politika, wag na nilang gawin yun. No? Dahil nakikita ko talagang nasa napaka-sensitibong kalagayan ng ating bansa. Pag sinabi kong ating bansa, tayong lahat yan. Apo. Kita naman natin yung economic growth natin last year bumagal. This year, hindi natin tatamaan yung 5.5 minimum target natin. Marami na nagsasabi niyan dahil nga dito sa mga nangyayari. So, kung pang-politika lang, wag na lang gawin dahil nakaka-apekto to sa paglago ng ating ekonomiya. Mag-file ho muna sila ng tama or constructively file ho sila ng tama na impeachment complaint bago ho tayo mag-usap. Noon po nga kahit anumang detalye ng kanila pong asunto, no? Laban po sa Pangulo. Pero again, siyempre, malaya naman ho ang lahat na maging testigo po sa mga pagdinig, no? So, tingin ko hindi naman natin dapat isa walang bahala, no? Kung ano man ho yung sasabihin ng kung sino man. Pero as a procedural matter, again, kung meron lang kayong complainant pero wala ho kayong endorser, hindi po yan magiging actual na impeachment complaint. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Lunes, ika-26 sa buwan ng Enero, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, naritong mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo naman nagbabagang balita, impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, inaasahang mai-refer sa House Justice Committee sa susunod na 2 linggo ayon sa isang kongresista. Posibleng pagtalakay sa 2 impeachment complaint laban sa Pangulo at kay Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan na ng Senado. 2 pa umanong palpak na flood control projects na diskubre sa Nauan, Oriental Mindoro ayon kay Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor. Pangulong Bongbong Marcos hindi inalagaan ng mabuti kaya nagkasakit ayon sa kapatid na si Senador Amy Marcos. Malacanang pinalaga ng pahayag ng senador at sinabing huwag magpaka-plastic. Palitan ng piso kontra dolyar, hindi pa inaasang sasampa sa 60 piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At Chinese Foreign Ministry, tinawagan ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na overacting hinggil sa inihaing reklamo laban sa kanya kaugnay ng karikature ni Chinese President Xi Jinping. 15 tripulanting Pilipinong nakaligtas at 2 namatay sa lumubog na MV Devon Bay na i-turn over na ng China sa Coast Guard sa Philippine Coast Guard. 40 tripulante patuloy na hinahanap. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa susunod na 2 linggo. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi pa tiyak sa ngayon kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa Pangulo na hindi tinanggap ng Kamara dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Yung impeachment complaint, wala kang lumitaw na endorser po ng House member. So tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at mare-refer to the House Committee on Justice. No? So yung sa ikalawang impeachment complaint lang po, yung magkakaroon ng aktual na debate sa Korte kung constructively filed or kung maliba. Hindi po tinanggap ng House Office of the Secretary General kahit po wala po si SecGen noong pong araw na ito. Kaugnay nito, titiyakin naman ng Makabayan Block ngayong araw na tatanggapin ni Garapil ang kanilang impeachment complaint at may sasama ito sa order of business sa sesyon sa hapon. Pero bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara, maya inihirit si Ridon kaugnay sa reklamo kay Vice President Duterte. Mai-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara o po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso.
Tinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Public Accounts. Umaga na, balita na! Walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico na tumistigo sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Iginit ito ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na handa umanong tumistigo si Ko kung saan isinusulong din nila ang tinagurian nilang people's impeachment laban sa Pangulo. Para sa akin, walang kredibilidad si Zaldico. Kung talagang gusto niyang tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. No? Puro puro laway na lang yung kanyang ginagawa. No? Puro laway lang ang kanyang ibinibigay. Para sa akin, walang kredibilidad. Dahil nga, nasa abroad siya pero salita ng salita. No? So, hindi ko dapat bigyan ng malaking pansin yan dahil wala naman siya dito. Para kay Gatchalian, dapat pag-isipang mabuti ng mababang kapulungan ang pagproseso ng mga reklamong impeachment. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan dahil nag-uumpisa dyan ang impeachment at tignan mabuti yung ebidensya. Dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Sa sitwasyon ngayon na meron ng flood control issue, nag-iimbestiga pa, may mga malalaking pangalan na babanggit. Kaya kung ikaw man ay namumuhunan dito, kakabahan ka dahil ang daming nangyayari sa politika Maraming nangyayari sa politika, hindi mo rin masabi baka mayroong umabuso niyan o mayroong mga pwedeng manggulo. At yan ang ayaw naman natin. Iginit din ni Gatchalian ang impeachment ay kadalasang usaping pampolitika at nagdudulot lang ng pagkakahati-hati ng bansa. Yung mga nagpa-file o nagtatangka mag-file, kung ito ay pang-politika, wag na nilang gawin yun. No? Dahil nakikita ko talagang nasa napaka-sensitibong kalagayan ng ating bansa. Pag sinabi kong ating bansa, tayong lahat yan. Apo. Kita naman natin yung economic growth natin last year, bumagal. This year, hindi natin tatamaan yung 5.5 minimum target natin. Marami na nagsasabi niyan dahil nga dito sa mga nangyayari. So, kung pang-politika lang, wag na lang gawin dahil nakaka-apekto to sa paglago ng ating ekonomiya. Tinig ni Senador Sherwin Gatchalian. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Naghahanda na si Senate President Vicente Sotto III sakaling umabot sa Senado na uupong impeachment court ang maghihiwalay na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng inihaing impeachment laban sa Pangulo at pagpapahayag ng ilang grupo na maghahain muli ng kaparehong reklamo laban sa Vice Presidente. Nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Ayon kay Soto, dapat umaksyon agad ang Senado kapag ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment kung saan posibleng simulan agad ang impeachment trial. Yes, parang ganun yun. Kasi i-refer sa Committee on Rules yun. Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or it will take up sa floor uli yun. And then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos pasasagutin yung defense o kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Tinig ni Senate President Tito Soto. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Dapat ihain ng tama at tiyaking may mag-e-endorso sa tinaguriang people's impeachment. Yan ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kaugnay ng reklamo impeachment na isinusulong ng grupo ni na dating Congressman Mike Defensor laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Una ring sinabi ni Defensor na handa si dating Congressman Zaldico na tumistigo sa reklamo impeachment laban sa Pangulo. File ho muna sila ng tama or constructively file ho sila ng tama na impeachment complaint bago ho tayo mag-usap. Nung po nga kahit anumang detalye ng kanila pong asunto, no, laban po sa Pangulo. Pero again, syempre, malaya naman ho ang lahat na maging testigo po sa mga pagdinig, no. So, tingin ko hindi naman natin dapat isa walang bahala, no, kung ano man ho yung sasabihin ng kung sino man. Pero as a procedural matter, again, kung meron lang kayong complainant pero wala ho kayong endorser, hindi po yan magiging actual na impeachment complaint. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso bukas, inaasahan umanong kabilang sa mga matatalakay ang mga naihain o
o ihahaing impeachment complaint laban sa Pangulo at maging sa Vice Presidente. Gayunman, ipinananawagan ni Ridon sa Korte Suprema ang pagresolba sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara kaugnay ng impeachment complaint noong 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Pagka na-result in favor of the House, yung pong MR, wala na pong dahilan para mag-filing pa ulit by Feb 6 ng pangalawang impeachment complaint laban sa Vice President, kundi dapat magtuloy na po ang trial sa Senado, mag-archive ang Senado at mag-proceed po to trial. So yun po yung pagka na-resolve po favorably to the House, ito pong MR. Pero syempre, pagka unfavorable to the House po ito, at least yung pong kanila pong inilatag na mga guidelines ay pwede na ho naming sundin. Opo. Dito po sa refiling po ng impeachment complaint by Feb 6. Oh. Tinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Umaga na, balita na! Dalawa pa umanong palpak na flood control projects ang nadiskubre sa Nauhan Oriental Mindoro matapos sa mag-inspeksyon si Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor noong Sabado. Ayon kay Dolor, palpak at perwisyo ang dalawang bagong nadiskubreng proyekto dahil hindi nito sinunod ang planong road dike at esplanade sa lugar at may klipa ang sheet piles ng sukatin. Ayon sa disenyo ng DPWH, una muna ang sheet piles, pagkatapos ng sheet piles, saka ilalagay yun. Ang tawag nila doon ay, ito, foundation fill doon sa ilalim. Ang tawag nila dyan, geotextile, pampatibay dapat. Ang problema, kitang-kita nyo naman, salit na nasa loob, nasa labas. Ito yan hindi tayo nagawa niyan. Nabatid na sinimulan ang dalawang proyekto kung saan isa ang natapos umano noong February 5, 2024 habang ang isa naman ay may completion date na December 10, 2023 kung saan pirmado ito ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan na kasalukuyang nililitis para sa kasong graft at malversation. Nakakapagtaka lang po, dalawang stretch, may 200 milyon ang isa, sabay ini-award, sabay binigyan ng notice of commencement. Sabay din dapat nagpanimula. Pero dapat magkaibang kontratista dahil dalawang magkaibang proyekto, pero iisa po ang kontratista. Makalipas lamang ang mahigit isang taon, ito na ang flood control na ginawa. Nakakalungkot dahil sa halip na nakakatulong sa ating mga kababayan, naging sanhi pa ng pagbaha. At pag hindi ito tinama, magaganap sa ating bayo pang baha. Tinig ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang address ng naturang kumpanya na nakalista pero Sabado o sarado ang opisina at walang inabutan na tao. Habang kinausap na umano ni Dolor ang mga taga DPWH Mimaropa at DPWH Oriental Mindoro District Engineering Office, sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH hinggil dito. Umaga na, balita na! Hindi umano inalagaan ng mabuti si Pangulong Bongbong Marcos kaya ito nagkasakit. Yan ang buwelta ni Senador Amy Marcos sa Malacanang matapos may uulat na may diverticulitis ang Pangulo. Sa isang Facebook video, sinabi ng Senador na walang nag-aalaga sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Tinanong niya rin kung sa dami ng tao sa palasyo, sino ba talaga ang nagmamahal sa Pangulo? Banat pa ng Senador, bumigay na ang kalusugan ng Pangulo habang ang mga kasama umano niya sa palasyo ay may kanya-kanyang agenda. Kasabay nito pinayuhan ni Senador Marcos ang Pangulo na alagaan muna ang kanyang sarili at magpalakas. Talikuran na rin umano dapat ng Pangulo ang mga nakapaligid sa kanya sa palasyo dahil Pangulo lang sila at tinawag din sila na feeling o panggulo lamang sila at tinawag din sila na feeling presidente. Kasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Tinig ni Senador Amy Marcos. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Sinagot ng Malacanang ang post sa social media ni Senador Amy Marcos
na nagsabing may sakit si Pangulong Bongbong Marcos at pinayuhan ng kapatid na magpalakas muna. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo at iwasang maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo dahil totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may karamdaman. Dagdag pa ni Castro, huwag magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Nabatid na sa kanyang post sa social media, sinabi ng senador na walang nag-aalaga sa Pangulo at talagang nagmamalasakit. Pinayuhan ni Senador Marcos ang Pangulo na pangalagaan ng sarili, magpalakas at talikuran ang mga nakapaligid sa kanya sa palasyo na kung ano-ano lang umano ang ginagawa. Kamakailan lang ay inanunsyo ng Malacanang na dinala sa ospital si Pangulong Marcos dulot ng diverticulitis, isang kondisyon sa malaking bituka o colon na sinasabing karaniwan sa pag-edad ng tao na dulot ng matinding stress sa trabaho. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras mga kapuso, alas 3:46 ng umaga. Umaga na, balita na! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Pinangaralan pa ako ng nanay mo na parang bang bata na hindi pa nakakaintindi. Alam ko naman itong pinasok natin eh. Saka hindi na tayo mga bata, nasa tamang edad na tayo para magkaanak. Suma sa puso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station ang Super Radio DZBB. Sa FM station ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Ito po si Weng de la Peña. Salamat mga kapuso sa inyong palagiang pakikinig. Ang Super Radio DZBB ang number 1 sa buong taon ng 2025. At ngayong 2026, tuloy lang ang aming paglilingkod on-air at online para lahat ng dapat nyong malaman tungkol sa nagaganap sa ating bayan ay inyong agad napapakinggan ng buo sa detalye, buo sa katotohanan. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy na umaga na balita na, hindi inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo agad sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay BSP Governor Eli Remolana Jr., mahigpit nilang minomonitor ang galaw ng palitan ng piso at dolyar. Handa rin naman ang BSP na depensa ng piso kung kinakailangan, pero depende pa rin ito sa tindi ng galaw ng foreign exchange market. Nabatid na noong Biyernes ay nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 59 pesos and 9 centavos. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nais ni Pangulong Bongbong Marcos na maiwasan umabot sa 60 pesos kada dolyar ang palitan dahil maaari itong magpataas ng utang ng bansa. Samantala, sinabi rin ng BSP na hindi pa tiyak kung magkakaroon ng bawas sa interest rate sa susunod na pulong ng Monetary Board sa February 19 dahil nakadepende pa rin ito sa datos na inflation at paglago ng ekonomiya. Umaga na! Balita na!
Tinawag ni Commodore J. Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, na overacting ang Chinese Foreign Ministry sa inihaing protesta laban sa kanya dahil sa paninira umano sa kanilang bansa. Matatanda nga ipinatawag ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz kaugnay sa kanilang protesta laban kay Tariela. So para sa akin, they are just overreacting, making use of the caricature that I posted as a basis for them to, stop transparency for good. Sinabi rin ni Tariela na gugat umano sa caricature ni Chinese President Xi Jinping ang reklamo sa kanya. Was posted on my social media, the live sa Facebook Live nung West Philippine Sea Transparency Group, and some of the photos were also posted there. Ang issue nila, binaboy ko daw ang mukha ni President Xi Jinping. I have satirical caricatures, trying to explain why the Chinese government remains to be bully against the Philippine government despite of our transparency. Paliwanag ni Tariela, kahit ang Chinese state media ay gumagawa rin ng karikature ng mga pangulo ng ilang bansa, kabilang sila US President Donald Trump at Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi rin ni Tariela na lahat naman ng kanyang pahayag ay tinitindigan ng pamahalaan dahil may mga patunay rito at kahit mga miyembro ng media ay nasaksihan ito. Samantala, hindi naman maiwasan ni Tariela na malungkot sa natatanggap na batikos sa kanyang social media mula sa mga troll, lalo na sa issue ng West Philippine Sea. While the Chinese government are exerting all possibilities para mapigilan ang ating transparency efforts. Pero meron pa ring mga Pilipino na sumasawsaw at nakikisali sa usaping ito. At hindi ko mapanig sa atin, sa Pilipinas. Yan yung gusto kong itanong sa kanila, Pilipino ba itong mga trolls na to? Or talagang bayad lang para gawin to? Ang natinig ni Commodore J. Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Umaga na, balita na! Na-turn over na ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard o PCG ang 15 nakaligtas at 2 namatay na tripulante ng barkong MV Devon Bay. Ayon sa PCG, sinagawa ang turnover operation humigit kumulang 148 nautical miles sa kanluran ng Tambobong, Pangasinan. Isa sa ilalim naman sa tamang pangangalaga sa pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya at sa mga naulilang pamilya ang 2 nasawing crew member na isinuko ng PCG. Sinabi naman ni Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng PCG, na kanilang pinasasalamatan ang China Coast Guard sa ipinakitang humanitarian assistance at kooperasyon upang matiyak ang kaligtasan ng buhay sa karagatan. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations ng BRP Cape San Agustin at Islander aircraft ng PCG upang mahanap ang 4 pang nawawalang Pilipinong tripulante. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Dinala na sa Davao City ang narecover na 5 labi mula sa lumubog na motorbangka Amihara sa Davao Gulf noong November 19. Yan ang sinabi ni Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Matapos nilang ma-recover ang mga labi ng 5 pasahero sa karagatan sa layong 68 nautical miles timog kanlurang bahagi ng Balut Island. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operation para sa 10 pang nawawalang pasahero ng lumubog na bangka. Yes, as per last information po, 16 in total. Ito pong sakay ng motorboat Amihara. And then that was reported noong January 19. And January 20, we were able to rescue 1 crew. And then kahapon po, as per latest information po sa atin, a total of 5 bodies were recovered. So ngayon po, kung ma-identify po ito, mamaya, so definitely 10 po ang hinahanap pa rin po natin. Kinig ni Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Nakahiwalay si dating Senador Bongbong Revilla sa mga kapwa-akusado na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustenera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, iniling ng abogado na ibang akusado sa anomalya sa flood control project na ihiwalay sila kay Revilla.
Tama po, makalipas ang ilang araw po ito base sa request ng lawyers, nung 4 former DPWH officials. Dahil ho ito doon sa nature ng kanilang kaso daw. At nangyayari naman ho talaga ito kasi nagiging security risk ho dahil daw ho yung statements ng 4 ay against doon sa former senator. Sa ngayon, nagpapatuloy ang quarantine ng mga akusado na posibleng matapos sa Martes o Miyerkules at hindi nila umano binibigyan ng special treatment ang mga ito. Yes, walang VIP treatment sa DJMP. Pinag-utos na yun ng secretary natin at chief PJMP. Mananagot ho ang empleyado namin kapag gagawa. Tinig ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology of BJMP. Umaga na! Balita na! Ni-raid o ginalugad na matauhan ng Bureau of Immigration, Intelligence Division ang detention facilities ng BI sa Taguig City at Muntinlupa City. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ginawa ang operasyon matapos ihayag ng na-deport na Russian blogger na si Vitaly Dorovetsky na nagkaroon umano siya ng cellphone habang nakakulong sa nasabing pasilidad. Kasama rin ang matauhan ng Bureau of Corrections sa operasyon na layong matiyak na walang ipinagbabawal na gamit o iligal na droga sa loob. 3 tauhan ng BI ang natanggal sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa pagpupuslit ng cellphone. Sinabi naman ng pamunuan na mga mobile phone ay pinapayagan lamang gamitin para kontakin ng mga kapamilya ng deportee, embahada o abogado. Pero ayon kay Biado, pinag-iisipan niyang bawiin ang paggamit ng cellphone sa parehong pasilidad at sa halip ay gamitin na lamang ang mga landline at video call booth. Umaga na! Balita na! Inilatag ng Bureau of Corrections o Bucor ang plano nito para sa mas ligtas at maluwag na bilangguan sa ginanap na Second National Jail and Prison Decongestion Summit nitong Enero sa Manila Hotel. Pinangunahan ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang delegasyon ng ahensya sa pagtitipon na dinaluhan ng mga lider mula sa justice sector na layong palakasin ang pagtutulungan ng mga ahensya at isulong ang mga reforma sa sistema ng kulungan. Kabilang sa mga plano ng Bucor ang pagtatayo ng Regional Prison Facilities at hiwalay na pasilidad para sa mga nahatulan ng mabibigat na krimen upang mabawasan ang siksikan sa mga piitan. Tiniyak ng Bucor ang patuloy na pakikipagtulungan sa iba pang ahensya para sa maayos, makatao at mas ligtas na pamamahala ng mga kulungan sa bansa. Bantay! Bulkan! Nagpapatuloy pa rin ang effusive eruption o mabagal na paglabas ng lava sa Bulkang Mayon sa Albay sa ika-18 magkakasunod na araw. Ayon sa PHIVOLCS na itala kagabi ang lava flow sa bunganga ng bulkan na dumaloy pababa hanggang 1.3 hanggang 3.2 kilometers. Nananatili naman sa alert level 3 ang Bulkang Mayon kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometer radius danger zone. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZBB. Isa sa ayos sa mga ilaw sa pagitan ng Cloverleaf at Balintawak Toll Plaza sa North Luzon Expressway simula ngayong araw January 26. Ayon sa pamunuan ng NLEX dahil sa aktibidad, isasara ang Lane 1 o leftmost lane ng northbound at southbound ng nabanggit na mga lugar tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Tatagal ang aktibidad hanggang sa darating na Sabado, January 31. Umaga na! Balita na! Antabay na mga kapuso, susunod na si Manny Vargas sa balita sa Double B. Inyong narinig ang kabuuan naman nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na!